Hello sa inyo mga ka-printing. Sa video na 'to, magdi-drain ako ng ink. Pigment yung ink niya, then ibabalik na sa dye. Same process din 'to kung gusto nyong mag-pigment, dye to pigment or dye to sabli or vice versa. So para mas malinis yung tangke at yung hose, ganito yung gagawin. Pwede naman na drain lang pero kasi hindi natin talaga maaalis yung residue ng lumang ink. Kasi yung mga dating video ko gano'n din yung ginagawa ko, akin akin lang yon tsaka madalian lang tsaka wala akong available na cleaning solution. 'Yan sa mga bago dito sa channel ko o bagong, nag-search, nire-recommend ko na balikan yung 4 na chapter na ginawa ko bago makarating dito sa pang-5 chapter, bago magpalit ng printer head. Ginawa kong ganito para mas mabilis at madaling maintindihan yung video lalo na yung mga bago pa lang sa pagdi-DIY o yung may mga printing business na gusto na sila na yung gumawa ng printer nila o mga estudyante o mga baguhan na tech na gustong matutong mag-repair ng printer. Yan, pwede rin pagkakitaan sa bahay. Para ma-drain? Una, hihigop sa damper. Pangalawa, hihigop sa waste hose. Ito yung waste hose. Open lang natin. Wala na pala no. Taas lang. Wala na pa yung tornilyo. Kailangan naka-off. At yung printer head ay nasa home position. Pag wala sa home position yan, hindi mahihigop sa waste hose. Yan. Kasi yung cupping station no nakadikit sa printer head no. Kumbaga parang naka-sanction no. Ngayon, pag yung cupping station may bungi yung gilid niya, yung goma, doon sa waste hose malambot na lang. Kumbaga magkakaroon ng problema sa paghigop. Magkakaroon din ng problema sa print kasi hindi nakakahigop ng maayos dito sa tangke. Yan. Kumbaga parang gasket siya. Ngayon, ilagay natin. Yan. Dito muna tayo humigop sa waste hose. May papaliwanag ako dyan. Yan. Kailangan natin ng syringe, no? 10 ml. Pag dito kayo humigop, lahat ng color ay nasasama. Pag damper, individual. Na-stuck kasi siya. So, walang lumalabas. Na-stuck ng matagal. Meron. Yan, dapat may lalabas. Pag ito matigas, may problema dito sa forge unit, no? Maaring sa hose, no? Sa loob ng forge, o maaring sa head na sobrang barado na talaga. Hindi na makaplow yung ink. No, sa case nito, nahihigo pa. Yan, halo-halo na ink dito kaya yan. Na-stuck na to ng matagal. Yan lang, magagwantes tayo para hindi madumihan. Kailangan may lumabas. Hindi siya dapat matigas o kaya sobrang lambot. Yan.
Pero mas madali, i-individual natin dun sa damper. Yan, sa damper naman tayo. So, pinakita ko lang. Damper naman tayo. Yan, block muna tayo. Iisa-isahin yan. Kung ano yung ginawa dito sa block, ganun din yung gagawin sa mga kulay, sa mga colored. Yan. Pero kung may extra kayong pera, palitan na lang ng damper, ng hose, ng tangke. Pero kung wala, edi mag-drain. Yan, linisin muna. Yan, mahirap talagang maalis yung lahat ng residue. Yan, na-drain na, no? Yan, wala nang laman. So, pinalitan ko ng damper kasi pigment. So, kinuha ko yung dye na damper, tas pinalit ko na. So, lalagyan ko to ng cleaning solution, no? Para malinis din yung tank, tsaka yung hose. Yan siguro patagalin lang ng mga ano yan. Bago natin i-drain, bago ko i-drain, patatagalin ko lang. I-drain yan, tapos pati yung damper, lagyan na rin natin ng ano. Ay yung cupping station. Antayin lang. So yan, nag-overnight tayo, no? Nilagay natin dyan, in-overnight natin yung cleaning solution dito sa loob ng tank. Yan, sinubukan ko rin i-open yung lumang ano. Yan, malinis na to eh. Pero wala, sira rin ang barado niyan, yung bandang nandito na sa loob. Pero dito, nung binuksan ko to, malapot na yung ink, no? Pigment to eh. So ngayon, i-drain yung cleaning solution sa loob ng tangke. Dito tayo sa cupping maghihigop.
Ganun din yung gagawin sa ibang kulay, no? Yan, ang importante nito, wag ang syringe, no, wag iyaano, no, puro pahigop, no. Kasi pagka inano nyo yan, kung isa lang yung ginagamit mong syringe, hahalo yung ink. Pero kung 4 yung ganito mo, mas okay. Yan, kung titingnan nyo dito, halos wala ng laman. Tsaka ito, mahirap talagang alisin, no, yung totally na i-drain. Yan. Yung totally talaga kasi magkakaroon pa rin ng residue dyan sa tank system. Bali, ang gawin ninyo, pagka nalagyan na ng ink, no, nalagyan na ng ink na dye, kasi pigment to, dye na ilalagay. Siguro mga ilang level yan, i-drain nyo uli, no, mga kahit hanggang dito, para masama yung residue, then another refill na naman ng ink. Medyo magastos lang talaga sa ink. Pero mas safe to kesa yung ganyan, tapos lalagyan nyo na ng ink. Tsaka mas safe pag nilagyan ng cleaning solution, no. Yan, tapos i-overnight ninyo para yung mga lumapot na pigment ink ay lumambot, then masama na sa ano, yan, madrain na. Kasi nung binuksan ko nga to, ang lapot ng loob, no. Nung inopen ko yan, ang lapot. Yan. So, ito dye ink to, no, universal ink. Mura lang to. Yan, ito. 1 litro siya. Bali, eto, ipang de-drain ko lang din, no. Maglalagay lang ako ng konti. Kasi original ink yung ano niya, sayang. Sayang yung ink. So, ire-refillan ko lang muna ng konti. Then, i-drain ko. Yan, lilinisin na lang natin yung mga nag-spill. Then after nyo masalinan yan, i-drain uli, no? Hindi ko na ipapakita kasi sobrang haba na ng video. Dinrain ko yung cleaning solution, then naglagay ako ng konti pang eto tulad nito, kasi mas mura lang to, parang i-drain mo lang din siya uli para sumama yung mga residue na pigment, no? Kasi ano, dye na to, no? Para yung pinaka last na ink, yun na yung final na gagamitin. Di ko na siya ipapakita. Kung ano yung ginawa ko dun sa cleaning solution na pag-drain, ganun din yung gagawin dito. Visit nyo po yung store tab, no, yung affiliate store tab ng Bentech dito sa channel na to. Kung bibili kayo ng printer, computer, consumables, at iba pang tech gadget, meron pong YouTube exclusive voucher. So, ibig sabihin po may discount. Halimbawa po yung printer, meron pong 1,800 na less or minsan mas mataas pa depende sa ibibigay na voucher.
Then, recommended ko sa cellphone nyo i-view. Then, mareredirect kayo sa Shopee app. Hanapin nyo na lang kung magkano yung voucher na maliles. I could use some motivation, but I know how I feel.